Pasok kayo, nasa labas. Pasok po kayo sa loob. Ayan, so, let us move on to to the continuation of our topic this morning. So, good afternoon to all and to all our brethren online. So, the title of our message this afternoon is all about Christians are called to be victorious. Do you believe that God called us to be victorious? So, wikang Tagalog, kayo ba'y naniniwala na tayo mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos para maging matagumpay? That's true because that is what the Bible says, no? When God said it or say it, mga kapatid, it is true. Sapagkat ang Diyos po, isang bagay ang hindi niya kayang gawin ang magsinungaling, no? Siya ay Diyos ng katotohanan. So muli, buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8 verse 37. Si Saarin, paki-off muna yung ilaw sa dyan sa inyo. Romans chapter 8 verse 37. Romans chapter 8, yan, verse 37. Say amen kung nandiyan na kayo. Mga taga-Roma sa Tagalog, no, Kabanata 8, talatang 37. Romans 8:37. Romans chapter 8. Apo, verse 37. Are you there? Say amen. Amen. Okay, Romans chapter 8, verse 37. Ang sabi po dito mga kapatid, sa verse 37, ating tunghayan at sabay-sabay po nating basahin ang talata. Okay. Kung nandiyan na kayo, tayo po ay magbasa. Ayan, 37. Ready? Read. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Sa wikang Tagalog, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Okay, pagpalain ng Panginoon kanyang mga salita, tayo po'y makaupo na. So muli, isang magandang hapon ang aking bati sa lahat at sa lahat po ng maaabot ng mensaheng ito. So ang ating mensahe mga kapatid muli sa hapong ito yan, that Christians are called by God, no, to be victorious, part 2. Kasi kaninang umaga yun yung part 1. So mga kapatid, ang Diyos po hindi po siya talunan. At sabi ng iba, nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, wala na, tapos na ang lahat. O listen, makinig po mga anak. Pero hindi po nagtatapos doon, mga kapatid. Totoo yun, si Kristo pinako sa krus ng Kalbaryo. Pinagtawanan, di ba? Hinubaran, pinahiya. Kumbaga, inalipusta siya, hindi siya kinilala, nakakalungkot nga ng kanyang mga kababayan pa. At ang nagpapatay pa sa kanya ay mga matataas na paring Hudyo. Nakakalungkot, mga kababayan niya yun, hindi siya pinaniwalaan. Nagkamali sila, akala nila si Kristo ay kung sino lamang. Nagkamali sila sapagkat si Kristo ang tunay na Misaya na pinadala ng ating Ama sa langit. Sabi nga ni Jesus, ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. Sapagkat sabi ni Jesus, lahat ng Kanyang ginawa ay kapahayagan ng Ama. Sapagkat ang ating Ama sa langit kailanman hindi magpapakita ng mukhaan. Mamamatay tayong lahat pag nakita natin siya. Sapagkat ang Diyos ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya kailangan si Jesus magkatawang tao sapagkat siya ang kapahayagan ng Ama. Hindi man natin si Jesus nakita, pero sabi ng Bible, mapalad silang sumampalataya kay Jesus kahit hindi siya nakita, no? Kahit hindi nakita ang kanyang Ama. Okay, so ituloy po natin ito mga kapatid yung ating topic kaninang umaga. Okay, kaninang umaga tinalakay natin na saan ba nagsimula ang kasalanan? Number 1, ang kasalanan ay nagsimula nung ating mga magulang na si Adan at Eva ay nagkasala sa Diyos, tama? Binanggit din natin doon, actually nagkasala talaga ang babae, una si Eva. Nung kinain niya yung bungang yung binigay niya kay Adan, pero sinong sinisi ng Diyos? Hindi naman si Eva kaagad eh. Ang kumbaga, ang sinisi ng Diyos, number 1, si Adan. Kasi siya ang tatay. Pakilak. Hindi ko na po yung lolo ko nag-aaral. Okay, pakilak. Hayaan mo siya. Matandaan. Okay, pakilak yung pinto. Alak mo na lang. Emel! Emel!
Sige na, una. Okay. Ganun pa man mga kapatid, dahil sa pagkakasala ng una nating magulang, sabi rin, pumasok ang kasalanan sa atin sa sanlibutan. So kung hindi sana nagkasala si Adan at Eva, ang ating mga unang magulang, hindi na rin sana tayo nagkasala. Pero dahil nga nagkagano na, sabi ron, pagpasok ng kasalanan sa isang tao, si Adan, nung siya'y nagkamali sa Diyos, nagkasala na rin tayo. At sabi ron, dahil sa kasalanan yon, ang tao ay nakatakdang mamatay. Kaya ang tao talagang namamatay. Pero sa totoo lang, ang plano ng Diyos, ang tao sana'y walang kamatayan. Nakuha po yung sinabi sa talata, di ba? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay. But God, our God is gracious, no? Our God is good. Nagkamali man tayo, pero gumawa siya ng paraan para for us to be reconciled with the Father in heaven through Jesus Christ. Okay, but before that, sabi nito, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So, kaya nga, ang batang maliit, hindi mo na kailangang turuang magkasala. Why? Kasi nasa puso niya ng sala eh. Nakuha mga kapatid, yan ang sabi ng Bible, pero kailangan paluin ng bata para malaman niya na siya'y nagkamali, no? Para yung foolishness na yan, yung kamangmang na yan, ay maiwas siya doon. Kaya ang Bible hindi po nagsasabi na wag mong paluin ang nagkamali. Kung ang hayop nga, di ba, pinapalo minsan pagka matigas ang ulo ng hayop, no? Yung po'y pagkukorek, pagtatama sa mali. Okay? So, sumunod, sabi diyan, no? Sabi rin ni Haring David, ako ay pinanganak. Ako ay hinulma, sa wikang English, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa wikang Tagalog, kaya nga, ako ay inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ako ay pinaglihi ng aking ama. So, bilang mga anak, mga kapatid, hindi ka na dapat magtaka kung yung bata ay nakakagawa ng mali. Yun tayo eh. Hindi mo na kailangang turuan ng bata na magkasala at magkakasala kayo at tayo sapagkat tayo'y pinaglihi sa kasalanan. Nakuha po? Okay, kahit tayo nagkasala, sabi ng Bible, inabot tayo ni Jesus. Amen? Pinanganak sa sabsaban, napako sa kusang Kalbaryo, nagbuwis ang kanyang banal na dugo para Pastor, upang tayo ay mapatawad sa ating mga sala, maligtas sa impyerno, mabigyan ng katiyakan ng langit, buhay na walang hanggan, nakuha po, maging tagapagmana ng kanyang kaharian sa langit. Ginawa niya tayong anak at hindi lang yon, ginawa rin tayo ng ni Jesus na sundalo niya. Kaya ang bawat sumampalataya kay Kristo ay tinawag na mga sundalo ng Diyos. Kabataan ka man o ikaw man ay matanda, tinawag kang kamanggagawa ni Jesus. Okay, bilang sundalo ng Panginoon, regardless kung babae ka o lalaki ka, pag sinabing sundalo, ibig sabihin, nagtatanggol tayo sa katama, di ba? Sa katuwiran, pinagtatanggol natin ang tama. Okay, sabi nito, meron tayong kaaway. Sino ang ating kaaway? Si Satanas. Sabi sa 1 Peter 5:8, basahin natin, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Ang kalaban natin sino? Lion. Si Satanas, ha? Hindi yung kaklase mo. Ang kaaway natin, ang Diablo, si Satanas, hindi yung mahal mo sa buhay. Hindi yung kaibigan mo, hindi yun. Hindi rin yung taong umaaway sa'yo. Ang kaaway natin bilang Kristiyano, walang iba kundi si Satan, ang Diablo. Okay ka dapat, maganda tayo. Bakit, Pastor? Pag-aaway. Gera. Kaya yan. Isipin mo, mga anghel ng Panginoon versus yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos, ay gera talaga yan. Kabanalan, tapos kasamaan, katotohanan, kasinungalingan, yan po yan, magkalaban. So tayo bilang Kristiyano, tayo po ay nasa pakikipagdigma. Laban kay Satanas. No? So sabi sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world,
against spiritual wickedness in high places. So, sino ang ating kalaban? Hi. Walang iba kundi si Tanas. Satan. Si Satanas sa Tagalog. Okay. Kaya nga, bilang sundalo ng Diyos, ayan, Call of Duty. bilang sundalo ng ating Panginoon, meron tayong baluti, meron tayong uniforme. Your armor. Okay, anong ating armor, anong ating uniforme o baluti? Sabi diyan, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. O pag ikaw ba'y sundalo, nakapambahay ka? Hindi po. Pag ikaw ba'y sundalo, nakashort ka lang? Hindi po. Di ba yung mga sundalo na kung full battle gear yan, di ba may helmet? Di ba meron dito yung sa police, Ako yung armor. yung ano yun? Armor po. Anong ba tawag doon? O parang yun na, ay yung bulletproof, di ba? Tapos may mga nakagwante sila, nakasapatos silang matibay. Opo. Meron silang mga panangga. May mga- Kasi hindi ka pwedeng lumaban sa gera na wala kang dala-dala, kundi damit mo lang. Hindi pwedeng ganun. Dapat safety ka rin. Nakuha mga kapatid. Meron kang protection at meron kang panlaban. Bakit, Pastor? Makikipaglaban ka sa diablo kay Satan. Okay, ano yung armor na dapat nating isuot? Sabi rito, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So dapat, sabi nung pa, isuot natin yung ating baluti. Okay, what are those? Sabi ro, number 1, stand therefore, having your loins girt about with truth. Pag sinabi nating loins yung ating mga bewang, anong nilalagay natin sa ating bewang para hindi mahulog yung pantalon natin at short? Seatbelt. Sinturon, seatbelt. Pag seatbelt sa sakyan, tama ka naman, belt, hindi seatbelt. Sinturon. O makinig ha, bilang Kristiyano, sinturon ano? Kaso anong klaseng sinturon? Sabi dyan, sinturon ng katotohanan. O ayan o. Dapat kung ikaw ay Kristiyano, namumuhay ka sa katotohanan. Hindi ka nagsisinungaling. Tama? Nagsasabi ka ng totoo. Pag mali, sabihin mong mali. Pag tama, sabihin mong tama. Huwag mong kakampihan yung mali. Kumampi ka rin sa tama kasi tama yun eh. Tama, katotohanan yun eh. Ano pang isusuot natin bukod sa katotohanan? Breastplate. Diba yung bulletproof ng mga pulis? Opo. O sa Bible, ang tawag dyan, breastplate of righteousness. Sa palagay nyo, bakit siya naglalagay ng bulletproof dito sa dibdib, tiyan? Para hindi mamatay. O, para hindi mamatay. Tama. Kasi, makinig, sa pinakamalaking parte ng ating katawan, ano? Ito eh. Yung dibdib hanggang tiyan, di ba? Ito yung madaling tamaan yan kasi malapad eh. Yung katawan natin eh, malaki. Kaysa sa ang ulo natin, bilog lang. Pero yung katawan mo, ang laki, pwede maraming tamaan dyan. Tiyan, bituka, atay, iba, puso, baga. Kaya nilalagyan nila ng bulletproof. Tayo rin bilang Kristiyano, sabi ng Bible, ano ilalagay natin sa ating mga dibdib, sa harapan? Righteousness, kabanalan. O, hindi porkit bata ka, kabataan ka, hindi ka na mamuhay sa kabanalan. O, diba? Sabi ng Biblia, regardless if you are a child, no, a young people, or an adult Christian, no, we should wear the breastplate of righteousness. Pag sinabi natin righteousness, kabanalan, kalinisan, magi tayong banal sa mundong ito. Okay, so pag sinabing banal, hindi ka sumasang-ayon sa gawang mali. Nakuha? Hindi ka nakikisama sa mga gumagawa ng masama kasi ang kasamaan, kasamaan. Pag gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng malinis, ang tawag doon ay kabanalan. Mga gawang kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Okay, sumunod. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang. Okay, yun na yun. No? Sumunod. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. O, ang mga sundalo ba nakapaa? Hindi po. Ang mga pulis ba nakapaa, nakasandals? Hindi. Anong sapatos nila? Abay, matibay. Boots yan. Yung iba dyan, meron pang bakal sa unahan. Yung kahit gulungan ng tangke, hindi mapipirat yung paa nila. Nakuha niyo mga kapatid? Anong tawag dun, pastor? Sabi diyan, and your feet
shod with the preparation of the gospel of peace. O, di ba? Gospel, ebanghelyo ng kapayapaan, ito, ang salita ng Diyos, isuot daw natin sa ating mga paa. Ibig sabihin, isabuhay ang salita ng Diyos. Pastor, paano may isusulat ang Biblia sa paa ko? Ang Biblia, gagawin kong tsinelas? Hindi. Ang ibig sabihin nun, ang salita ng Diyos, ipamuhay mo. Yung bawat hakbang natin, hakbang mo sa buhay, dapat ang bawat lakad mo, hakbang mo, ay ayon sa salita ng Diyos. Okay, sumunod. Ano pang isusuot natin? Higit sa lahat, sabi dito, isuot natin ang Bullet. shield of faith. O, bulletproof yung shield of faith. Totoo yun. Bulletproof yun. Yung iba ron, fiber ba tawag doon? Fiber, plastic fiber na matibay. Or, bulletproof. Bakit mahalaga sa mga pulis na meron silang panangga? Nakakita na kayo ng mga riot? Di ba, binabato ng malalaking bato, bote na may gas sa loob, may gasolina, umaapoy, ihagi sa kanila. Pag may ganun sila, may panangga sila. O, sa buhay natin bilang Kristyano, now we need to take the shield of faith. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So we need, as young people, as adults, we need to read the Bible every day. Why? Because reading the Bible makes our faith grows. O makes our faith grow, mga kapatid. Nagpapatatag to sa ating pananampalataya sa Diyos. Okay, so aside from the shield of faith, sabi diyan, okay, so that we may be able to quench all the fiery darts of the wicked. Para lahat ng bato ng kasamaan, masasangga ng pananampalataya. Okay, next. And take the helmet of salvation. Ang helmet sa nilalagay? Sa ulo. Sa ulo. Totoo yun. Bakit kaya? Bakit yung mga naglalaro ng baseball, kailangan may helmet sa ulo? Para hindi mabago. Oh, totoo yun. Bakit? Pag nabago ka, anong pwede mangyari sa utak mo, sa ulo mo? Di ba buto to na bilog? Pag nabiak yan ako, nakatago dyan yung ating utak. Nakita na ba kayo ng utak? Parang taba ng baboy. Nakakita na ako nun eh. May nagtitinda ng pansit, yung delivery. Nasa pool ng bus. Bang! Patay! Tanggal yung ulo niya. Sorry. Nakita ko yung utak nandun sa kalsada, kala mo taba ng baboy. O mahalaga ang helmet. Hindi ko alam kung naka-helmet siya o nakasabit lang eh. Kasi nagtataka ko yung buong ulo niya natanggal. Sorry mga anak na, sorry. Pero totoo yun. Nagdadrive kami nung papunta kami lighthouse simbahan. Nakita ko yung nakamotor. Nagkaalat yung, kasi siguro may bilao siyang pansit, baka in-order, i-deliver niya. Yung mamang driver ng motor, walang ulo. Pagtingin ko nandun yung helmet. Yung ulo niya, umano na, sumabog na. Tapos yung utak niya, kala mo taba na nakatumpok dyan. Mahalagang helmet, no? Okay, sa ating bilang Kristyano, listen, isuot natin sa ating mga ulo ang helmet ng kaligtasan. O siguraduhin mo na save ka na, o nakikinig ba kayo? Harap dito lang, pag sa table dito, marap sa akin kay Pastor. Isuot natin yung dapat ligtas ka, dapat save ka. O pwede ko bang malaman kung sino sa inyo tumanggap na kay Jesus? O taas ang mga kamay. O dapat alam mong ligtas ka, alam mong save ka. Ako hindi ko makakalimutan, May 9, 1999. 24 years old ako noon tinanggap ko si Jesus sa puso ko. Linggo yun ng umaga, unang dalo ko sa Lighthouse Dasma. Simula nun nawili ako. Ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos. Pwede bang bumalik? Balik ako, ang layo ng bahay namin, 30 minutes. Ilang barangay dadaanan ko? People's, ano yun? Santa Fe, San Roque, Santa Cristina.
San Andres 1, 2. O, excuse me, mga anak ha, 4 na barangay ang dadaanan ko, maglalakad ako papunta sa amin. Hindi naman ganun kalayo, pero wala akong pamasahe. Atin ako sa church noon. Punta ako, lakad lang. Kasi wala akong pamasahe, pero gusto kong pakinggan ang salita ng Diyos. So, dapat alam mong ligtas ka. Tinanggap mo talaga si Jesus sa puso mo. Okay, huling-huli, sabi ito, the sword of the Spirit. Pag sinabing sword, ano ba yung sword sa Tagalog? Espada. Sword, espada. Ano yung espada ng Espiritu? Sabi diyan, the Word of God, ang salita ng Diyos. Ito yun, no? O, makinig. Kaya kanina yung Bible verse nyo, mahalaga yun. Dapat everyday, kung kaya nyo, okay, every week, meron tayong nasasaudong Bible, nasasauladong Bible. O, tatanungin ko kayo, ilang beses nyo nang nabasa yung Biblia. Etong buong to, nabasa nyo na ba yun ng buo? Hindi pa. Abay, may kakilala akong pastor. 24 ulit nabasa niya ang Bible. 24 times. Sa akin, pasensya na, parang 4 na beses ko palang ata nababasa yung buong Biblia. Pero hindi ko pa rin lahat kabisado. 4 or 5. Mahalaga to, ang salita ng Diyos ay ito. Nakuha po? Ito yung salita niya para sa atin. Ito yung salita ng Diyos. So ito ang salita ng Diyos, no? Ang tinatawag na espada ng Espiritu. May pananggakan pananampalataya, oy, meron kang panghataw sa diablo kay Satan. Itong salita ng Diyos, lumayas ka. Ano ba takot dito sa Satan? Sa salita ng Panginoon. Okay, at hindi lang yan, dapat praying always. Dapat lagi tayong nananalangin. No? Dapat lagi tayong watching, nanonood, no? Hindi nanonood, dapat alisto ka lagi. Pag nanonood, di ba, titingnan mo lahat ng lakad, tama? Sa chess, di ba? Yung mga watcher, talagang sinusubaybay yung kada galaw, di ba? Naglalaro ng chess. Minsan nga, alam nila ang gagawin eh. Pero pag nandun ka sa laban, hindi mo alam gagawin mo. Pero yung mga nanonood, alam nila eh. Naku, bikira yan, matatalo ka. Dapat watching tayo, dapat lagi tayong alerto. Perseverance, mapagtiis, nagtsatsaga. At sabi ito, ipanlangin ang kapwa mo mga Kristyano. Nakuha po, kapwa mo mga santo. Pag sinabing santo, kagaya mong kabataang Kristyanong buhay, ipanalangin din natin sila. Nakuha po? Opo. At sabi rito, ito na yung ating tuloy. Tayo ay tinawag ng Diyos na maging mapagtagumpay. Nakuha po? O sinong gusto sa inyo makapasa sa inyong klase, Ako. sa mga subjects? Pag nakapasa ka, tagumpay ba hindi? Tagumpay. Ay, salamat. Grade 7 na ako next year. Grade 8 na ako next year. Eh, paano kung yung 5 mong subject bumagsak? Tagumpay ba o talo? Talo. Naloko na. Babalik ka ulit, kuya, sa grade 5. Yung mga kaklase mo, grade 6 na. Ikaw, grade 5 na rin. Ako. Talunan. Ayaw ng Diyos na tayo maging talunan. Kaya nga sabi ito, tayo ay mga... Tatalo na yung mga aso ito. Pitikin niyo pa. Tayo ay mga mapagtagumpay. Sinasabayan ako eh. Okay, paano tayo magiging matagumpay? Dapat ating malaman na tayo ay tinawag ng mga asin. Pagpapaluin yung tag-iika. Tayo ay tinawag na asin at liwanag ng sanlibutan. O basahin natin to. Matthew 5:13. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It stands for good for nothing, but to be cast out under and to be trodden under foot of men. Sabi-sabi kang Tagalog, mga kapatid, no? Tayo nga sa Tagalog. Tama ba yun? Ba't wala dito yung Tagalog? Hindi ko nilagay yung Tagalog. Tagalogin ko na lang. Kayo ang asin ng sanlibutan. Subalit kung ang asin ay mawala ng lasa, ano pang gamit nito? Bitchin.
Nakatikim na ba kayo ng asin na hindi maalat? Hindi pa po. Okay, di po. Pwede niyong subukan. Saan po? Maglagay kayo ng asin sa lamesa. Yung bato, yung rock na, yung ordinaryong asin na mga tipak-tipak. Iwanan mo yun ng 2 linggo. Kung matigas pa siya, nawala na yung lasa niya. O anong gagawin mo pag gagawin yung asin, wala ng lasa, itatapon mo na lang, di ba? Kasi pag sinabi mong asin, may alat yan. Nakuha po? Listen, makinig. Alam mo bang alat? May gamit yan, napakalaki ng gamit yan sa pagluluto, di ba? Pampalasa, ano pa? Pang-preserba ng pagkain. Nakuha po? Pang-preserba ng pagkain. Okay? So, pag ang pagkain mo may lasa, panalo hindi. Panalo. Sarap dito, sarap ng lasa, pastora. Mama, ang sarap ng luto mo. Paano kaya, makinig? Nagprito si mama, si papa nagluto. Chicken Joy. Walang asin. Ay, Janley. Nagprito si mama mo ng Chicken Joy. Di ba? Lechong manok. Tapos walang alat. Makakain nyo hindi. Hindi po. Yung totoo. Walang lasa. Okay na po yun. Diet. Diet meat. Diet, okay? Pero yung normal, matutuwa ka ba? Kumain ka ng menudo. Walang asin, walang lasa. Hindi masarap. Ano ba yung masarap? Kumain ka namang inasal. Walang lasa. Ano ba ito, ma? Walang lasa, hindi na ako kakain. Di ba? Parang nakakaanong kumain. Pritong Kasi gusto natin may lasa lagi. Tama? Makinig. Tayo Kristyano nagbibigay lasa sa sanlibutan. Hello? Makinig. Ang Kristyano nagbibigay lasa sa sanlibutan. Kaya huwag nating hayaan na yung lasa natin mawala. Nakikinig ba kayo? Ba't nagsusulat kayo dyan? Mamaya na yan, eh. Makinig na. Galing kay mami. Mamaya na. Okay, no? Next. Sabi dyan, ye are the light of the world. Naranasan mo na maglakad sa kalsada na walang ilaw? Janica? Inutusan ka ng nanay mo, Jenica. Inutusan ka ni mama mo, Jenica, punta ka nga ron sa taas, bumili ka ng 1 kilong bigas, toyo, suka, at ganito pa. Brown out. Mga bandang 9:00 na ng gabi. Usually, nung bata ka, Ay, di ba po? masaya ka. Di po. Ayoko ma, katakot dyan, di ba? Dilim-dilim. Pero pagka maliwanag na, anong sigawan ng mga tao? Pagkatapos ng brown out, yay! Di pa sasaya natin kasi maliwanag na eh. Makinig kasi pag may liwanag, masaya. Buhay. Ang liwanag kasi may buhay. Pag nakakita ka ng liwanag, uy, buhay, liwanag doon na ako pupunta kaysa rito sa madilim. O makinig tayo mga Kristyano, hindi lamang tayo nagpapalasa sa mundo. Tayo'y nagbibigay din ng liwanag sa sanlibutan sa pamagitan ni Kristo. Nakuha po? Okay? Kaya nga sabi ng Bible, tayo ay mga mananagumpay. O, excuse me na, baka pwede huwag lang muna magsulat, makinig na kay dati. Okay? Sabi rito, no, ye are the salt of the earth. Ginuhitan ko, ye, sino ye? Tayo. Na mga Kristyano. Tayo ang asin ng sanlibutan. Okay, sumunod, tinawag tayong mga ye. Sino ye? Tayo. Tayo yung mga liwanag ng sanlibutan. Ang syudad mo madilim o maliwanag? Maliwanag. O, di ba? Maliwanag ang syudad. Okay. Alino. Sino yung napunta sa inyo ng probinsya? Ako. Di ba pag kayong hating gabi, tumatakbo yung bus? Tapos, mga bundok sa gilid nyo, di ba? Pag may nakita kang, walang mga ilaw dito sa tinatakbo namin kasada, di ba parang nakakatakot? Pero pag doon sa bandang mataas, ang liwanag doon na. O, makinig. Di ba ang saya pag maliwanag? Ayan. Sumasaya ang mundo dahil sa mga Kristyano. Yun ang totoo nun eh. Bakit, Pastor?
Tayo ay nagbibigay buhay sa mundo. Tayo ay nagbibigay lasa. Tayo po ay nagbibigay liwanag sa mundo. Nakuha po mga anak? Nanay. Okay, nay. Hindi yan nay ha. English yan, nay. Ito. Oo nga, nay. No? Pero ang taong basa dyan sa English, nay. Pag sinabing nay, hindi. Pag yay, yes. Oo, yun. Yan, nay. Basahin natin ha. Ready, read. Nay. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Tagalog, basahin natin sabay-sabay. Ready? Kuya, Hindi. basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. Hindi. Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niya sa atin ay umibig. Sino ba yung umibig sa atin? Si Jesus. Di ba ito si Jesus? Oh, very good, kuya. Dahil inibig tayo ni Jesus, oh, di ba napagtagumpayan niya yung, makinig, di ba pinako siya sa cross? Kung isipin mo, wala, namatay si Jesus. Pero, makinig, after 3 days, si Jesus ay nabuhay na Matahimik. muli. Nabuhay siya, namatay siyang tahimik. Siyempre, 3 araw, 3 gabi, tahimik sa sementeryo. Doon sa libingan. Pero, pagtapos ng 3 araw, 3 gabi, ano nangyari kay Jesus? Nabuhay. Nabuhay muli. Tahimik pa rin ba? Hindi. Masaya ang kanyang mga disipulo, yung mga taga-sunod niya. O makinig, talo ba si Jesus ni Satan dahil siya nabuhay muli? O tagumpay si Jesus? Tagumpay si Jesus. Yun, tagumpay si Jesus kasi napagtagumpayan niya ang kamatayan. Akala ni Satanas, yes, namatay na si Jesus. Yun ang akala niya. Maya-maya bigla na buhay. Pero pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, heto si Jesus. Sabi ron, nakita pa ng kanyang mga alagad ang mga sugat niya rito. Hindi rito ha, dito. Kasi dito talaga sa pinako eh. Sa baba ng pulso. May butas tayo dun, hawakan nga. Lambot lang. Tapos dito. Pisilin nyo to. Ito, sa baba nito ha, ito. Pisilin nyo. Lambutan nyo lang yung kamay nyo. Di ba? Kasi ang buto natin dyan, ganito. Dyan, Lay. Pag ganyan yung buto natin. Ito yan, no? Kaya may butas yan sa gitna. Oo. May butas yan, kuya. Akala ni Satanas, nung si Jesus napako na, wala na. Nagkamali siya. Kaya nga tinalo siya ng Panginoon. Ano bang may ilalaban ni Satanas sa Diyos? Nangungulit lang siya eh. Para siyang bulating nangungulit. Pero talo na siya noon pa. Sapagkat si Jesus ay Malakas. mapagtagumpay, malakas, makapangyarihan. Totoo yun. Kaya sabi ng Bible, kung si Jesus nagtagumpay, tayo ay ginawa niyang mga mapagtagumpay din. Wow. John 16:14. O, di ba? Okay, ano pa? Abay, tinawag pa tayo mga ambassador ni Kristo. Sabi ito, now then we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Ano ba pag sinabing ambassador? O Arvin ba? Erwin? O Arvin. O sige, halimbawa ako si Pangulong Marcos. O Arvin, papupuntahin kita ng Amerika ha. O, sa pangalan ko, pupunta ka ron para sa Pilipinas. Masaya ka hindi? Hindi. Dala-dala mo ang pangalan ng Pilipinas. Maniwala. Libre lahat. Libre aeroplano, libre bahay, may sahod ka pa. O, i-representa mo ang Pilipinas. Halimbawa, si Ivan, padala kita Ivan sa ako si PBBM. Padala kita sa Canada o sa Australia. Maglalagay tayo ng opisina ron. Ikaw ang parang magiging ano ko ron. Parang ikaw yung tatayo in behalf of me. O, di ba? Uy, umira, proud. Nakakatuwa kayo na proud yun. Proud ka. Tayo po'y tinawag ng mga ambassador. Ibig sabihin ng mga ambassador, messenger, pinadala ng Panginoon para i-representa siya. May trabaho tayo. Anong trabaho natin, Pastor? Yan. Ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong wala pa kay Jesus. Kristo o kay Jesus. Nakikinig po ba kayo? Opo. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, tayo po ay mga
mananagumpay. Okay, sabi dyan, basahin natin Tagalog, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, kayo ay makipagkasundo sa Diyos. So, ang trabaho ng ambassador din, ipagkasundo. Halimbawa, ang Pilipino, nandun ka sa gitna, sa US. Ipagkasundo ang China sa Pilipinas. Ipagkasundo yung dalawang partido, nandun ka sa gitna. Kaya ka tinawag na ambassador. Nakuha po, meron kang mahalagang tungkulin. Tayo naman, ipagkasundo sa Diyos ang mga taong wala pa kay Kristo. Sabi ng Bible, tayo po ay higit pa sa mga mapagtagumpay. Ito ngayon ang challenge, no? Sabi rito, we were once sinners bound to hell. Pangalawa, but God hath redeemed us by Christ Jesus. Number 3, God made us conquerors through Christ Jesus. Ginawa niya tayong pagtagumpay. Number 4, God made us to be victorious in life. So sa buhay, ginawa niya tayong mapagtagumpay. Okay? Number 5, we have the fullness of grace, for we have Christ Jesus and the Holy Spirit in us. Pinuspos tayo ng biyaya ni Kristo. At dahil doon, nasa atin pang banal na Espiritu. So, therefore, grace must be seen in us. Kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mong biyaya ng Diyos, ang kapuspusan ng biyaya, ito ay dapat makita rin sa Ugali. ugali natin sa ating buhay. Tama si Alvin. May makita rin dapat sa iyo si Jesus yung biyaya niya. Kristyano ka, tapos hindi makita sa iyo ng kaklase mo yung kabutihan. Ano yun? Diba? Dapat makita sa iyo yung pagiging mabuting halimbawa. Bakit pasok? Kristyano ka eh. Nasa iyo si Kristo bilang kabataan, bilang adults. Okay, number 6. So therefore, grace must be seen in us through our godly testimonies, change lives, walking and being obedient to God's words and will every day. Abay, kung nasa iyo si Kristo, napuspos ka ng biyaya niya, makita sa iyo magandang buhay, magandang patotoo, bagong buhay, ikaw ay lumalakad at sumusunod sa mga salita ng Diyos at kalooban niya araw-araw. Dapat masunurin ka sa Diyos. Amen? Sa kanyang mga salita. Okay, itong tanong, how about you? O ikaw naman, nakikita ba ang Diyos sa buhay mo bilang kabataan? Maganda ka bang halimbawa sa mga kaklase mo? Maganda ka bang halimbawa sa loob ng bahay nyo? Masipag ka ba? Hindi ka ba tamad? O, gumagamit ka ba ng po at opo? Gumagalang ka ba kay mama at papa sa magulang mo? O, kamusta ka bilang kuya, bilang kapatid? Mabait ka ba sa mga kapatid mo? Sa iyong mga kaklase? O, pangit naman kasing pakinggan, sabi mong Kristyano ka, tapos ikaw yung pinagmumula ng kaguluhan. Nangungopia, ayaw sumunod, nakakahiya yun. Hindi dapat makita sa atin yun, ate, bilang kabataan, bilang Kristyano. Dapat kung may masipag sa klase, sino Ivan? Ikaw. Kung may maaasahan si Teacher Ivan sa klase, John Lay, sino? Kung may maaasahan ng teacher mo sa klase, sino? Ikaw. Hindi ako. Ikaw. Hindi na ako mag-aaral eh. Nagturo na ako. Kung may mapapagkatiwalaan sa klase, sino-sino? Kayo. O, diba? Kayo. Kasi kayo mga estudyante, kami naman, kung may susunod sa batas, sino? Tayong lahat. Okay? Is holiness radiates in you? Ang kabanalan ba'y nahahayag sa'yo? Hindi po. O, ang kabanalan, kabutihan, nakikita ba sa atin? Dapat. Hindi po paso, pero dapat makita ito sa atin. Nakuha? Dapat magliwanag. Parang yung liwanag nito, kita lahat, di ba? Dapat magliwanag tayo sa kabutihan. Are you walking righteously? Lumalakad ka ba sa katwiran, kabanalan? Apo. Okay. Kung hindi, sabi dyan sa baba, basahin natin to. Ready, read. Examine yourself if God really is in you.
O, tanungin mo sarili mo, nasa akin ba talaga si Jesus? Tinanggap ko ba talaga siya? Eh bakit yung ugali ko ang kulit ko, ang tigas ng ulo ko? Hindi dapat ganon. Si Jesus ba matigas ang ulo? Hindi po, mabait. Masunurin siya kay Jose, kay Maria, di ba? Totoo yun. Kahit hindi niya tunay na tatay si Jose. At si Maria actually, ganon din. Masunurin siya. Hindi siya pasaway. Nakuha? So, dapat ganon din tayo. Mapagtagumpay tayo, dapat masunurin tayo sa Diyos. Amen? Sa kanyang mga salita. Kaya kayo mga kabataan, mag-aral lang mabuti. Amen? Kung wala kayong Bible sa bahay, pwede ito kayong bigyan. Kung meron naman, basahin nyo. Igalang si nanay, igalang si tatay. Tama? Mahalin ang inyong mga kapatid. Mahalin ang pag-aaral. Ano pa? Maging mabuti sa klase. Magsipag ka sa pag-aaral. Ano pa, pastor? Magsimba eh. Kapitbahay mo na itong lighthouse, hindi ka pa magsimba. Salamat, nakakarating kayo. Ano pa? Magbasa ng salita ng Diyos. Kasi itong salita ng Diyos, itong salita niya. Kailangan natin ito sa ating buhay para mabago tayo at maayos ang ating mga lakad sa araw-araw. Nakuha po? So, sabi ng Panginoon, tayo po ay mga mapagtagumpay. Sabi ron, yung ating title na ano nyo kanina, Christians, sabi ron, we are called by God to be victorious. Tinawag tayo ng Diyos para maging mapagtagumpay at hindi talunan. Ayoko yung matalo. Sa basketball, sino yung basketball player dito? Oh, gusto mo bang talo ka lagi sa laban? Ayoko kaya. Gusto kong panalo kami. Gusto ko pa mag-MVP pa ako, di ba? Nakakalungkot lang si Rene sa balita. Brave Boneria ba yun? Rene Baterbonia. Baterbonia. Isipin mo, 18 years old. Baterbon niya. Bobet. Ang galing-galing sa basketball. Tapos nakakalungkot. Meron siya sana magandang future. Ganda Kaya ng jowa. masakit ang damdamin ng kanyang mga magulang. Dahil lang sa dagat namatay. Kung hindi sana sila pumunta rin, hindi siya mamamatay kaagad eh. Nakakalungkot. Pero tayo mga Kristiyano, hindi dapat tayo malungkot sa buhay. Bakit? Kasama natin ang ating Jesus. Panginoong Jesus. Okay, tayong lahat ay tumayo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. Lord, salamat sapagkat tinawag mo kami o Diyos upang magtagumpay sa mundong ito. Napagtagumpayan mo, O Jesus, ang cross ng Kalbaryo. Pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, napagtagumpayan mo ang libingan, O Diyos, na buhay kang muli. At ngayon ay nakaluklukan na sa kanang kamay ng Ama sa kalangitan. Iniwan mo sa amin, O Diyos, ang banal na Espiritu. Nasa amin, O Diyos. Lord, dalangin ko, tulungan mo kami. Nasa araw-araw, basahin namin ang iyong mga salita, lumakad kami ayon sa iyong kalooban, lumakad kami sa kabanalan, isuot po namin ang baluti ng katotohanan, kabanalan, katwiran, pananampalataya, ang kaligtasan, O Diyos, ang iyong mga salita sa aming buhay. Basahin namin ito, unawain namin, at lagi namin gamitin ito sa atake ni Satanas ng kaaway. At lagi kaming manalangin at ipanlangin din namin ang kapwa namin mga Kristyanong kabataan at mga adults. Pagpalain niyo po Diyos ang bawat isa sa amin. Nawa dalangin ko mga kabataan ito at adults, ang mga anak kong matatapat, magpatuloy sa iyo at lumago sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po Diyos ang araw na ito, itong aming dalangin at samo, sa ngalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon sa bawat isa at tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Yeah.